Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang 4 na crew members matapos mawalan ng malay habang nagtatrabaho sa loob ng isang fishing vessel na nakadaong sa isang sardine processing facility sa Barangay Kawit, Zamboanga City, Huwebes ng umaga, Hunyo 11. Kinilala ang 3 sa mga nasawi na sina Ranilio Sanugal Jr., 27 anyos, John Edgar Dotilios, 22, at Arnold Bongkawe. Hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng ika-4 na biktima. Ayon sa paunang investigasyon, bigla umanong nakaranas ng matinding pagkahilo ang mga biktima bago nawalan ng malay habang nasa loob ng bodega ng barko na nakadaong sa mega fishing shipyard. Agad silang dinala sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad kung kakulangan sa oxygen o naipong mapanganib na gas sa loob ng barko ang naging sanhi ng insidente. Ipinag-utos na rin ni Mayor Kaiden Adan Olaso ang full-scale joint investigation sa trahedya. Ginugunita ng bansa ang ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ngayong June 12 sa temang Ang Kalayaang Pinapangarap. Bahagi ng pagdiriwang ang flag raising at wreath-laying ceremonies sa Rizal National Monument sa Maynila na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang mga miyembro ng First Family at iba pang opisyal ng pamahalaan bilang pagpupugay kay Dr. Jose Rizal at sa mga bayaning nag-alay ng buhay para sa kalayaan ng bansa. Nagpatuloy ang programa sa Quirino Grandstand sa Maynila, tampok ang mga float, pagtatanghal at musikang makabayan na sumasalamin sa kasaysayan, kultura at adhikain ng sambayan ng Pilipino. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines o NHCP, layunin ng pagdiriwang na gunitain ang mga sakripisyong nagbunga ng kalayaan ng bansa at paigtingin ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa pagkakaisa, pananagutan at pagmamahal sa bayan. Samantala, pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employer na sundin ang holiday pay rules para sa araw ng kalayaan. Ayon sa ahensya, ang mga empleyadong hindi papasok sa trabaho ay dapat tumanggap ng kanilang buong arawang sahod habang doble naman ang sahod ng mga magtatrabaho sa regular holiday. Nagkamit ng Stable Internal Peace and Security o SIPS status ang bayan ng Matuginaw sa lalawigan ng Samar Eastern Visayas noong June 8 bilang pagkilala sa mga naitalang tagumpay ng pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at seguridad sa komunidad. Pinangunahan ni Mayor Aran Boller ang seremonya kasama sina 8th Infantry Division Commander Major General Peter Burgonio, 803rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Carmelito Pangatungan, Samar Police Provincial Director Police Colonel Arwin Tadeo at iba pang opisyal ng pamahalaan at sektor ng seguridad. Kasabay ng programa ang paglagda sa Memorandum of Understanding at Wall of Commitment bilang pagpapatibay sa patuloy na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, Philippine Army, Philippine National Police o PNP at iba pang stakeholder sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagpapatuloy ng mga programang pangkaunlaran. Ayon sa mga opisyal, bunga ng matagal na koordinasyon ng komunidad, mga ahensya ng pamahalaan at pwersang pangseguridad ang pagkamit ng SIPS status na inaasahang magbibigay daan sa mas malawak na kaunlaran at mas maayos na paghahatid ng serbisyo sa mga residente. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.